Magandang hapon guys, nandito po kami sa garden kasi po kami ay maglilinis ngayon. May benta po kami today pero holiday po pala so hindi po namin siya mai-ship. Kaya nag-decide na lang po kami ni Pongkan. Ito po yung aking garden buddy, si Pongkan. Ayan. Kasama ko po yan kanina sa pagpunta po dun sa JNT kaso mo ay close holiday nga po pala. Ayan. Buti na lang po yung aking pong benta na cuttings ay hindi po maselan. Kahit ilang araw po ay hindi po siya mamatay. Ayan, tsaka may dagdag naman po yun. Dadagdagan ko na lang po ulit kasi nga po ay medyo late po yung ating delivery para just in case po na may mamatay, may replacement po, hindi po malulugi ang ating customer. So, nandito po ako sa garden namin, sa garden ko. Nakikigarden po pala. Kasi hindi naman po akin po itong space, nakikilagay lang po. Sobrang damo na po dito sa portion na to. Ang nakalagay po dito is yan pong zigzag, oregano, yung pong aking moses, at yung pong purple heart, banda dun. Sa gitna po ay yung variegated at saka green na kutsarita. Dito naman po itong aking elephant ear na galing pa po yan sa farm ng aking ama. Baby pa po yan nung dinala ko, nabenta ko na po yan, alam po yung natira. Ayan, ang lalaki na po niya. Dito sa portion po na ito, ang nakalagay po dito is kutsarita na green at saka po variegated na white. Kaso dahil sa busy ko po sa ibang halaman, napabayaan ko na. So, ganyan na po siya kadumi ngayon. Tapos, halos natakpan na po yung aking, ito pong aking, photos. Yan po yung isa sa hinarbisan ko nung may nag-order po sa akin ng cuttings na 1,500 na cut. Ayan, tumubo na po ulit siya, kaya lang marami pong, sira-sira yung dahon kasi may mga kumakain po na kulisap. Ito naman po yung aking pitonia na galing kay Ma'am Mila. Ayan, malalaman ko na kung anong kulay siya kasi may pink at saka violet po siya. Ayan, paparamihin ko po yan. Ayan, maraming halaman pong binigay yun sa akin si Ma'am Mila. Napatubo ko na po, kaya lang yung iba po ay namatay din kasi hindi po ako marunong mag-alaga ng mga ganong halaman. Pero marami naman po yung nakasurvive, ilan lang po yung namatay. Ito naman po yung mother plant ko ng aking kutsarita. Halos naaagad din po. Ayan. Ito po yung isa sa pinarami ko na pitonia na galing pa rin kay Ma'am Mila. Diyan po sa portion na yan ay damo na po. Ayan. Tapos ito pong stock ko ng ayaw ko po sanang itapon po itong mga mga kahoy kasi may time po na parang gusto kong halimbawa mag-init ng tubig dito for coffee, alam mo yun, style bundok. Tapos maglaga ng saging or mais. Ayan, may panggatong po ako. Ito naman po yung mga tinanim ko na pangbenta na tawag dito na malunggay na hindi po nabenta. So, yung hindi po nabenta, lumaki na, ayan. So, ito po yung mga naanihan ko po ng yung panggulay ko, yung nahihingi po. Tapos, yung iba naman po ay binibili rin. Bandang ditong portion, guys, meron pa ako isang atis dito. Ayan, malaki na yan. Favorite po yan ng aking sister na sumakabilang buhay na. Ayan, kaya ako nagtanim yan para lang ma-remember ko siya. Dito po yung oregano, guys, na seedling ko. Kaso lumaki na sila, napabayaan ko na. Ayan, ikakat ko na lang po ulit kasi para po pagtatanim na lang po ulit ako ng panibago. Marami pong naghahanap. Ang gusto nila po is yung maliit lang. Malalaki na po to tsaka humaba na. So, ang gagawin ko na lang po ngayon, pagtatanim po ako ng kahit ilan lang. Kasi, ang kamalian ko, guys, minsan, halimbawa peanut grass, nag-focus na po ako doon sa peanut grass na lang lahat. Kasi, siya po yung pinakamabenta ko. Ang nangyayari po, yung iba kong halaman na papabayaan ko ngayon, pag may nag-i-inquire, kasi nakapost naman po yun. Ayun po, wala na akong maibenta kasi napabayaan ko nga po. Yung may buhay pa naman po, pero karamihan po ay pumangit na. Ito naman po yung aking mother plant ng peanut grass dito sa loob. Medyo nakanlungan na po siya ng ipil-ipil kaya hindi na po siya ganun kalusog. Ngayon po ay may higad plus may yung uod po na kulay black na nangangain ng dahon plus tipaklong po. Tsaka po yung parang dila-dila, yun po yung maraming insekto dito kaya yung dahon kinakain nila. Hindi pa naman po ako masyadong mahilig mag-spray kasi nga po mabaho. May mga bahay po dito nakatabi. Baka po ako maireklamo. Ito guys yung aking mga punla na moses. Isa rin po to sa mabenta sa mga vertical planting tsaka nagla-landscaping. Mura lang po yan. Lalo na po pag maramihan. Kasi may bumibili po sa akin yan 100 pieces. Mga ganun po yung niya. Tsaka po ito. Ayan, naharbisan ko po yan ng kaunti kasi kulang po yung aking pambenta today. Kaya naharbisan ko po yan. Nabawasan siya. Nandun po sa loob yung pinakang mother plant niyan. Ito naman pong moses ko, ang mother plant po niyan guys, nandun sa likod ng building ng may-ari ng aming apartment.
Doon po yung maraming ano ng aking moses. Yan, binibenta ko rin po yan ng cuttings. At saka po yung seedling na. Meron din pong malalaki yan. Kasi ang customer naman po iba-iba ang gusto. Minsan po gusto nila para makatipid ng shipping at makatipid po, lalo na pag maramihan, cuttings na lang po yung binibili nila. Kasi ang moses naman po at saka po ang Purple Heart ay napakadali pong patubuin. Tsaka po yung sigsag. Ganon din po yung photos. So sila po yung mabenta na cuttings sa akin kasi mura lang po. Plus mahilig po akong magdagdag lalo na po pag maramihan. Kasi ako naman lang po ang nagtanim yan kaya pinapamigay ko na rin lang po halos. Joke lang po. Marami po talaga akong mag-free kasi syempre para masiyahan ko yung customer natin. Kaya ang nangyayari po yung customer ko meron pong 5 balik na sa akin, may 7 balik na po sa akin. Dahil nga po dyan sa marami nating pa freebies. At saka syempre mura po talaga tayo dahil kaya ko naman po minumurahan guys kasi nga po hindi naman po ako umuupa ng lupain kasi nakikilagay lang po ako and then ako naman po yung nagtanim. So ang puhunan ko po dito is pagod at tubig po. Tubig po talaga. Yun po yung mahirap dito guys kasi ang tubig dito ay malayo pa yung pinanggagalingan. Noong time po na wala pa akong pambiling hose ay minamano-mano ko lang po. Doon po sumakit ng todo ang likod ko plus nangayayat po ako ng todo doon. Parang kumbaga po sa Tagalog ay narugado po ako. Dito sa side na to guys, nagtanim po ako nung, ayan, mother plant po ng aking spider. Ayan, spider lily. Kasi ang spider lily po, isa po yan sa mabenta sa mga nagla-landscape. Yung spider lily po na yan, bigay po yan ng aking mentor na si Sir Derek. Ayan. So kumabilang buhay na po siya. Maraming salamat sa kanya. Marami po akong natutunan sa kanya. Tapos yung bigay ni Ma'am Mila Jude sa akin na caricature. At ito tinanim ko ng direct sa lupa. Instead na itanim ko siya sa seedling. Kasi po, ang purpose ko niyan is palalaguin ko. Kasi paparamihin ko po. Para makapagbenta po ako pag marami na po sila. So lalagyan ko po sila ng pataba today. Kasi hapon na nga po ako nakapag-start ngayon. Dahil kumuha ako ng result ng medical ng anak ko. Tapos nagbenta po ako ng rambutan. Yung last kilos na doon sa 66 kilos po na aking binenta ay sayang po extra income, may baon po yung aking. So yun guys, tapos dito naman po tayo. Diyan po sa portion na yun guys, yan po yung yung masukal na part na nitong garden. So ito po yung isang portion lang ng garden po na ginagarden ko. Yan po, ganyan na po siya kasukal. Ang ginagarden ko po kung tutuusin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 po. 6 po halos yung ginagarden ko. Kung isasama ko po yung sa taas pa po ng building namin, eh dagdag pa po yun. Ayun, ganyan po karami yun. Kumbaga po kasi, party-party siya kasi yung mga space po hindi naman ganun kalalaki. Eh, marami po akong halaman kasi matyaga nga po akong magtanim. Kumbaga, ito po yung passion ko. At the same time, syempre, kumikita po ako dito. So, yan guys. Yan po yung aking garden dito sa loob. Yan yung masukal na part. Ito naman guys, yung aking actually hindi ko po tinanim ito, tumubo lang po itong talisay. Pero alam nyo po ba na nakakabenta po ako nito? Ayan nga po, order nga po itong dalawa na to last week pa. Ang problema ko po is kung paano ko siya huhukayin. Kasi kailangan pong hukayin siya na may kasamang lupa para hindi po siya mamatay. Eh medyo malaki na po siya, kaya para sa akin mahirap po ito na gawin. Ngayon, siguro po iuupa ko na lang. I-confirm ko po muna doon sa may-ari kung gusto pa po ba niyang kunin. Kasi inaantay niya po ito. Na busy ako nitong nakaraan. Hindi ko na po na-follow up. Pero alam naman po niya na huhukayin pa. Kaya nagustuhan niya nga lang po kasi malaki na. Tapos mura lang po yung bigay ko. Kasi hindi ko naman po ito tinanim. Dinilig ko lang siya. Tumubo siyang kusa dyan. Kasi meron pong malapit na puno dito na maraming bumunga, tapos maraming ibon, kinakain po ng ibon, tapos nalalaglag po dito. Ayan, tumutubo, pinapabayaan ko lang. Pag nagdidilig po ako, dinidilig ko rin, kaya ayan, lumaki na po sila ng ganyan. Nakarami na rin po ako ng benta ng ganyan. Mga tumubo lang po dito, tapos nilipat ko po sa seedling bag. Ayan, dito lang po yan. Ito pong pinapakita ko na ito po yung garden. Isang part lang po ng ginagarden ko. So, sa susunod ko pong mga vlog, yun naman pong pangalawa, pangatlo, pang-4 at pang-5. Kasi, kung tutuusin po, 6 po lahat sila na space, na hindi naman po ganun kalala. Medyo malaki rin po yung iba po ay maliit. Ayan. Ito po, medyo, po ito, parang, medyo malaki-laki rin po. Kasi marami rin po akong nailagay dito. Katulad po nito, ito po, yung moses ko, yung aking
Purple Heart. Dito po yung aking portion ng ano dati, ng Wandering Jew. Dati dito po yung Wandering Jew. Kaya lang po na-invade po nitong oregano. Nangamatay na po sila. Tsaka paborito po siyang kainin ng tipaklong at saka po nung dila-dila at saka suso. Kaya halos naubos po. Nilipat ko po siya ng space dun sa palagi kong nagagalaw para lagi ko pong nabubuklat. Nakukuha ko po yung mga insekto na yon. Dito naman po yung tubo na variegated kutsarita. Dito ko po nilalagay kasi medyo may araw po dito. Kasi gusto po ng kutsarita is medyo may araw po. Tapos makitubig din po yan. Dito naman po sa portion na to guys, dito sa tabi na to, ayan, hindi ko na po halos maayos. Puro ano na po ito ng ano kasi diba ulan ng ulan. Nung nakaraan parang bagyo, halos bagyo ata yun. Laglagan po yung mga dahon. Kaya ayan, hindi ko na po talaga kayang linisin lahat kasi sa dami po ng aking halaman, tapos ang dami ko rin pong pet na inaalagaan, ako lang po lahat yun. Kaya minsan po yung customer ko ay hindi ko agad nare-replyan, minsan ay nagagalit po, or minsan naman po kinakancel na lang po yung order. Ayan, dito naman guys, yung aking maliit na portion na taniman po nung ano po, mother plant po ng ito po, ng Lourdes. Yung aking pong Lourdes ay binili ko po online. Tapos ay pinaghiwa-hiwalay ko po, pinarami ko. Tapos yung marami pong mga buto-buto niya, ganyan po, ganito, ayan po. Yung kanyang parang ugat, ayan po. Dito ko po nilagay, tapos tinabunan ko ng lupa. Ayan po siya. Marami na po ko nakuha dito na nireplant ko po. Siguro mga 200 peraso na po siya. Pero ang nilagay ko lang po dyan is yung mga buto-buto na natanggal doon sa aking nireplant na binili ko online para paramihin. Ayan. So, dinidilig ko lang po yan. Umuulan naman po palagi. Kaya minsan din lang po akong makapagdilig ngayon. Kaya maganda pong pagsamantalahan na makapagparami ako ngayon kasi po ay umuulan. Kasi guys, alam nyo po ba na pag mainit at hindi umuulan, time consuming po yung pagdilig. Dahil sa dami po ng aking dinidilig, halos kalahating araw po o higit pa pag tuyong-tuyo po yung lupa. Plus, ang bagal po ng tubig. Kasi minsan po nakaranas po ako dito nung summer na sobrang hina po ng tubig. Umabot po ako ng 9 hours na nagdidilig. Pero nakapag-ipon na rin naman po ako noon para pang kinabukasan yung 9 hours na yun. So ganun po katindi yung yung oras na gugugulin mo sa pagdidilig lang. So hindi ka na po makakapagtanim pag ganun. Kailangan ko pong magtanim araw-araw kasi para ma-replace po yung mga binibili sa akin. Kasi minsan po may bibili sa inyo ng peanut grass, 500 peraso, 600 peraso. So, sa maghapon naman po nakaka 150 lang ako, 200. Ganun lang po yung nagagawa ko kasi marami pong ibang trabaho na ginagawa. Kaya, ang gagawin na lang po is, hindi naman po araw-araw may benta na ganun. Once in a rin naman po yung ganun karami. Karamihan po is 100, ganun, 50, 20. So, kumbaga po ay makakapagtanim po. Basta dapat lang po talaga kahit paano araw-araw ay nakakapag-replace ka po ng pagtatanim. Para tumutubo na po siya. Kasi pag naagad-agad po, wala na po kayong may ibenta. Hindi naman po yan pag tinanim nyo agad, itubo na agad, tapos pwedeng ibenta. Siyempre, may mga halaman po na 3 buwan, 6 na buwan, gano'n. Pero yung peanut grass naman po in 2 months, pwede na siyang ibenta. Kasi sa akin po, pag pinula ko siya, yung mga 2 months, kasi hindi nga po gumagamit ng pataba, kaya medyo mabagal po yung pagtubo niya. Ayan, nakita nyo naman guys, itong aking si Pongkan, yung aking body, ayan, sunod din siya ng sunod. Ngayon po guys, bago ako umuwi, magtatanim po ako ng oregano, at least mga 10, kahit 10 lang po na seedling bag para tutubo na po siya. Madali lang naman pong tumubo yung oregano. Kaya lang nga po, wala po akong pambenta. Madaling tumubo. Pero wala naman akong tanim na ready to benta. Kasi nga po, napabayaan ko, malalaki na po yung mga natira kong pinunla. Hindi naman na po, kabenta-benta. Kasi nga po, ay pangit na sila. Yung sobrang kahaba na, tapos nakahiga na siya. Siyempre, wala nang bibili ng ganun pangit na dapat maganda. Ayun. So, yun lang guys. Sa susunod naman pong iba, kung itutour kayo dun sa iba kong halaman, dito lang po muna sa portion na ito, sa isang portion ng aking pinagtataniman. Kasi ito pong bakanting lote na ito, hati-hati po ito. Dito po ay 1, 2, bali 3 po. Tapos yung sa ibaba, pang-4 po yun.
Tapos meron pa po doon sa likod ng apartment. Tapos meron pa po doon sa ibaba ng apartment namin. Iba-ibang halaman po yan. So, dito lang po muna guys. Sa susunod naman po yung iba. Thank you for watching and bye for now.